na nagkakaroon ngayon ng maraming insidente sa Maynila. Snatching, yan, salisi. At hindi kami mangingimi na iparada kayo ng iparada rito. At the very least, to inform the public that things are being acted upon. But if we cannot prevent them, we assure you, mamamatay sila ng puyat. Ladies and gentlemen, Honorable Vice Mayor Chi Atienza and our Honorable Francisco Sco Moreno Domagoso. Kasama rin po ang ating Police Brigadier General Arnold Abad, our District Director. Sa Ilonggo, di ka mo magpati, ha? Tabi-tabi mo dyan. Binigyan pa yung isa. Anyway, good morning. Thank you for your time, and I always like to, lagi kong binibigyan ng diin at pasasalamat ang ating mga friends in the media helping us, informing the general public, the people of Manila, the effort, continuous effort to keep the peace and order situation in the city. Kahit bagyo, kahit gabi, kahit araw, through the leadership of General Torre, the Chief PNP, and the leadership of our District Director, General Army Abad, and the men and women uniformed personnel of the City of Manila, the headquarters, SMART, and the respective station commanders. Today is a new day again for the city. I have here also the Vice Mayor Chi Atienza, and Colonel Destura, Chief of Staff of General Abad, and welcome to our regular meeting in our own little way, our own little effort to really put things in right order or perspective with regard to unnecessary or what we call criminal activities in the city of Manila. Today we're presenting you the following suspects under warrant, and the most famous, the group doing things or committed crimes against property in the city. Sikat na sikat to. Layo kayo ng konti, baka maduraan kayo. Maya-maya. Here, Kurt Russell Del Rosario, alias Russell, top 4, district level, statutory rape, Andakan Police Station number 10. Si Russell. Ayan.
Si Russell ay may arrest warrant with criminal case number R-MNL-25-04220-22-CR issued by Honorable P. Maria Barrias, H, Presiding Judge, Family Court, Branch 6, Manila, dated June 25. No bail recommended. Number 2, Nino Cortez E. Branzuela, alias Cuyano o alias Nino, Top 7 Regional Level, RAID, District Police Intelligence Operation Unit, DPIOU, under the, again, supervision of General Abad. Warrant of arrest with criminal case number R-MNL-18-1042-85-CR issued by Honorable Marister B. Redana, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 48, Manila. No bail recommended. Another arrest, Jaco de la Cruz. Saan ba si Nino? Okay. Number 3, Jaco de la Cruz E. Cabasares, Top 5, District Level, murder by Barbosa Police Station, Precinct 14. Warrant of arrest issued by Honorable Barry Boy Ariola Salvador, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 185, under criminal case number R-MNL-25-05-268-CR. No bail recommended. Jaco. Okay. Number 4, Van Ian Valdemar E. Labadero, Top 1, Station Level, kidnapping. Adayan Santa Cruz Police Station, Precinct number 3. Arrest warrant issued by Honorable Isagani Gomez Calderon, Presiding Judge of Regional Trial Court, 1st Judicial Region, Branch 8, La Trinidad, Benguet. Dalit salita po ito'y nagtago sa Maynila. Dito po namahay. No bail recommended. Paniya. Marilyn Ponce E. Artajo, Top 2, Station Level, violation of Section 5 and 11, Article 2, RA 9165. Sabihin, nagtotrumpeta po ito. Presinto 13. Kaya pala parang diyan ba tayo? Warrant of arrest issued by Honorable Grace P. Chavez D., Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 177, Manila. No bail recommended. Ito na po yung panglima, or what you call the Dura-Dura Group. Kung maalala nyo yung mga nagpa-viral, nabibidyohan, nung araw, salisi lang. Ito, may style na. Sabi, may dura ka, kasi impeaching ka, tapos sasalisi ako. Ito yung grupo, hindi lang po isa. Halos pong grupo to.
arrested. Rapi Boy de Dios Sea. Brandon Dato E. Pareño. Kyle Robbie Cachiler Maduli. Jomar Tarnate E. Tanyagura. Danilo Rosales E. Mojica. Yun, 5. Ako maduduraan yung webbox nito. Ito, may complaint. May complainant sa paso nangyari. Plus the fact na nagkakaroon ngayon ng maraming insidente sa Maynila. Snatching, yan, sa Lisi. Nung araw, tawag lang namin dyan sa Lisi. Yeah. O kaya, budol. Mga mambubudol. But at least, I am happy to report to you sa ating mga kababayan sa lungsod na itong mga kriminal, magtago man sa Maynila o tumakbo man, ginawa nila yung krimen sa Maynila, no? Hahabulin natin sila. At yung mga crimes against property, katulad nung halimbawa, may isang lumapit dito nung isang araw nahanap niya. Nagbakasyon lang yung pamilya. Pagbalik nila, ubus na yung bahay nila. So, rest assured to our people in the city of Manila, in our own little way, through the leadership of General Abad and the men and women uniformed personnel of the city police or Manila Police District or Philippine National Police, we'll do our best. If we can prevent them, I think yun, pang gold medal. But if we cannot prevent them, we assure you, mamamatay sila ng puyat or walang tulog. Yun ay kamamatay nila. Dahil hindi po kami titigil hanggat hindi sila napasa sa ilalim o napapapanagot sa mata ng batas at ibibigay namin sa husgado yung para masabi kung sila ay may kasalanan o wala. But for the meantime, we assure you, hindi kami magpapahinga, lalo na nag-uusap na kami ni General Abad kahapon. Sabi ko pa rin, itong sa lakas ng ulan na ito, maraming saradong negosyo. Alam mo yung mga Colonges, mananamantala yan. Style yan naintindihan niya dahil si General Abad, taga Maynila rin po. Basang-basa niya rin naman. So, in our little way, kami, trabahuhin natin. Panagutin natin sila. Yan po yung dura-duragang. Kahit ano pang pangalan ninyo sa mga grupo ninyo, sa mga sarili ninyo, you are not welcome in the city of Manila. Our people deserves better things. Our people deserves to have a peaceful community. Panatag na pamumuhay. As we committed to our people. At hindi kami mangingimi na iparada kayo ng iparada rito. At the very least, to inform the public that things are being acted upon. At kami naman magsisikap lagi. Magtutulog-tulog ang inyong PNP at ang pamahalang lungsod ng Maynila. So, ladies and gentlemen, thank you for your time. You may now ask questions to particular officers or maybe in my own little way. Kung merong katanungan sa amin ni Vice Mayor,
sagutin namin kami nila General Rabat. Any questions? Thank you for your time. Good morning, Mayor. Morning. Traditionally na po from DZMM. Mayor, tanong ko lang, paano po yung mismo naging sistema po nung ginawa nilang pamumodus po? Yung nakakalawit. Also, magkano po yung nanakaw dun sa victim? I'll send you a copy also of the police report, but I'll let him answer. Halika, Tiremri. I'm Police Major Bautista po ng DPIOU. Bali yung modus po na ginagawa ng itong criminal gang natin, iniipit po nila yung mga suspect yung mga biktima sasabayan nila pag-akyat, ipitin nila hanggang sa ma-divert nila yung attention at kunin nila yung gamit o yung cellphone ng mga biktima. Base po sa information report namin, sa mga nag-gather namin information, sila po base po sa mga nag-gather namin information, sila po yung mga nakukuha nila halos mga 4 hanggang 5 cellphone kada araw na gumaganap sila ng paglakad ng pagnakaw po. Kaya ingat kayo sa pagbili ng cellphone. GSM yan. Any questions? GSM. Galing sa magnanakaw. Tingnan mo, hindi ka taga Maynila. Okay. Iyon ako. Pat. Yung dura-duragang, sir. Kasi, may panahon na estudyante rin ako eh. Tama. Na-biktima ako, iba rin. Ewan ko, Salisa. pareho doon ang modus ng yung laglag barya. O yun. Hahawakan yung binti mo. Masasya ka na pa papalag ka. Hindi pa yata ako pinapanganak ng mga balik. Pero nalaglag ba rin? Hindi, ang ano doon, Tama, madistract yung attention mo. That's exactly. Hawakan yung binti mo, dalawa may hawak. Tapos may nagdudukot na sa'yo, hanggang biglang, hindi isa eh. Pinakamababa yata, 4 o 5. Una, dudungguling ka. Oo. Papalingong ka. Pareho ba yun? Pareho halos. Paano yung duduro ka? Minsan naman may sabi, may dura ka rito. Kuha attention mo, sabay tunggol sa'yo. Pero iniipit ka na. Puro madalit salita ang totality Distract. nito. Salisihan. Sasalisihan ka. Nag-iiba lang ng branding. Style. Oh, hindi. Dati, salisi. O yung laglag barya. O, Yeah. o yung bigla sabihin, oy, basag yung ilaw ko sa Kotse. kotse, sa likod. Overheat. Pero lahat yan, ang Divert. general principle niyan, salisi, talagang gusto ka dukutan, nagawa. Iba kasi ang snatching. Snatching talagang dinadakma ka for no reason. So ito, ang common sa kanila, lituhin ka. Whether you're in the bus, whether you're in the roads, sa jeep, lalo na, sa jeep, lilituhin ka. Sa bus ako nadali. Sa bus ka nagali. Tatanga-tanga ako nun. Ewan ko, sir, ito na. Balikan natin yung yung kwento. Okay. Nakuha na yung cellphone. Nagbebenta pa ba sa Manila? Inaalaw mo pa ba yung gano'n? Bayan sir ko, no? Tandaan ninyo, merong Pinasarado mo anti-fencing. yung isitan, di ba? Dahil yan. Basta may anti-fencing law. Yun. I'm telling those individuals, or I don't know, kung may nagtitinda pang mga Yes, sir. cellphone na GSM. Basta, hindi, alam mo, ang mahirap niyan, maaaring ikinatutuwa nila, o maaaring tinatawan-tawanan nila ang pamahalaan. Pero hindi araw-araw Pasko. May Pasko rin sa pulis. Machechempot. At saka mabigat yan, mabigat na offense yan, anti-offense. Lalo na, pag may kumpirmadong complainant, we will pursue. Last na lang ako, Mayor. Yes. May pangako ko sa MPD na ibabalik mo yung allowance. Oo nga, Para 26 pagkano sa kanila. 26 milyon isang utang Kaya sa kanila na syudad. Okay. Steady lang sila. Good news. Hindi kayo mawawalan.
Hindi, dati naman may obligasyon din yung dati. In-update ko rin naman. Kaya lang talaga ngayon, laway-laway lang. Inuusog-usog ko muna sila. Wala tayong magagawa. We're really trying to do what we can do. In this case, we have resources. What kind of resources? Human resources, enforcement unit. We're just gonna do regular job or regular operation to keep the peace and order situation. Walang toskasyon. Very minimal. Virtually none. Why? Nandito naman kami lahat. So, yun muna ang mga inuuna namin. Pag-akot ng basura, disiplina sa kalsada, o, tapos yung peace and order situation. Pagka bumuti-buti na tayo, pag bumuti-buti na tayo, basta lista nyo sa tubig. Luluwag din ang buhay. Ed Reyes po sa People's Ed, Tonight. yeah. Kay General Abad. Good. General, pinaiiran niyo rin ba yung paramihan ng huli sa mga station commanders tsaka iba pang unit ng MPD? Magandang umaga po. General Abad po, ang bagong talagang District Director ng Manila Police. Not necessary lang naman po na nagpaparamihan. Sadya lang yung best effort na binibigay ng ating kapulisan. Risunod na rin po sa guidance sa ating Chief PNP, ng Regional Director, at ng ating mahal na Mayor, na hindi po tumitigil 24/7, tatlong shifts po kami. Anytime po kayo tumawag sa 911, darating po. Wala pong limit. Yun na po, salamat. Isinit lang. In fact, Toyo, no? I hope one Monday wala tayong ganito. How I wish na wala tayong ganito. Ibig sabihin, ubus-ubus na yung mga tolongges sa Manila. But, again, kasi minsan, alam mo, madami kasing hindi mo rin masisisi yung ibang tolongges eh. Kasi in the past, they would always claim, sa simula lang yan. Yun ang laging ano dyan eh. Kaya subok na subok. Unang-una, magsasawa sila sa amin. Dahil hindi naman kami titigil. But it's not about sino marami. Ang goal namin, even sa traffic violation, alam mo goal na namin, sabi ko, dapat less violator. Ibig sabihin, nagtitinuna ang lungsod. So kami, whether marami o konti, basta tama yun. Tama yung sinabi ni General Abad. Best effort na. Yes, ma'am. Sa pulis po, tatanong ko lang, can you take us po paano po nahuli yung mga member ng gang? Ilan po yung na-aresto, tsaka kailan po nangyari? 15. Pardon ma'am, pakiulit. Pasensya. Ayun, tatanong ko lang po sir, can you take us po paano po nahuli yung mga suspect ng gang, and then ilan po silang na-aresto? Ito pong ngayon, itong Dura-Dura gang ay 5 po lahat yung nahuli. Bali, yung aking pong complainant ay nagreklamo, and then tinalo ako ng pulisan. Kaya yung nga po namin. Sir, saan po nangyari yung incident dun sa complaint? And when? Pasig. Ano po ito? Along Top Avenue. While nasa loob po siya ng bus. Sa loob po ng bus. Tapos, paano po nahuli ng mga pulis natin, sir? Nag-fight po siya ng reklamo, then nagpalo ako yung ating pulisan. Okay. Tapos, sir, last na po at my end. Tatanong ko lang po kung, apart from this 4 po na na-aresto, meron pa po pang ibang member na was na still out in the open? Meron pa po ma'am, for follow-up pa po yung ibang members ng kanilang grupo. Kaya lang po, this is a continuing police operation, so we cannot give any more details. Thank you, sir. Si Marisol Celsen Marisolito. Ay! So, Umaga, Yorme. oh. Sir, anong Uy, mag-ingat kayo bukas ha. Meron na naman. Mukhang may tama na naman tayo bukas. Yes, so. Yorme, ano po yung
profile itong grupong to? Like, do they have previous criminal records? Yes, some of them are being charged of illegal gambling. May mga previous cases yung iba dyan. Binasa ko yung background ng iba. Mga perennial ano ito. May mga previous pending cases. Kasi these are the things that are available. So, kaya, okay, to give a picture of how this type of group or sector of criminals usually nagkakandak ng crimes against property. I hope tumuga itong mga to. I hope tumuga ito. Ang gagawin dyan, may namumuhunan dyan. Papiyansahan, pagpiyansa, 16,000, 10,000, isang ulo, etnek, isang ulo. Hindi nila ma-afford. Yung may hawak, papiyansahan sila, para makabalik, kagad sa kalsada. Kasi yung kayang piyansahan, yung mga krimen nila, available. So they thought, Maynila, siguro, in the past, okay lang yan, tirahin na, mababawi na. Pero yung halimbawa, isang ulo dyan, napiyansahan ng etnik, nakadisgrasya ng iPhone, ano ba yan? Pro Max. Hindi, ano ba? 15. Let's say 15. O no, magkano yan? No, magkano? 90. Sa segunda, mabilis na 30. Neto pa ng posang. Tama ba? Nabalik na yung piyansa, doon sa natira, may posang pa, malamang yung piyahit-piyahit sila. So, anong gagawin? Maybe sa pamilya nila, or magbibisyo. Anong klase mga bisyo? Betyon, o sugal, o kaya magtotrompeta. Ganun lang yan. So, pabalik-balik. Kaya tingin ko ang profile nito mga to, kaya sumisika. It became a practice to them. I hope they will cooperate. Ako may duda ako na may tangan-tangan dito. As a buong Maynila. But I will let the police do their job. Now, I think I would like to take this opportunity to beware or to call the attention of this individual. Magbago na kayo. Ngayon, kung hindi naman kayo magbabago, huwag nyo naman gawin sa Maynila. Yun naman bilang ama ng lungsod. Nakikiusap ako. Pero kung hindi naman kayo madala sa diplomasya o pakiusapan, hindi naman din manghihimi ang Manila Police District to guarantee that justice will be served and the peace and order goal city government will be achieved. Yun ang panawagan ko sa Mayor, tama ba? Even during your first term, that time when you were mayor, meron na po itong Dura-Dura Gang? Yes, meron na rin mga nakakalawit ng araw. So they didn't stop? Talagang, ano to? Fresh. Ano supposed to ask that, sir? Ano ba to? Remnants na lang? Wala na. Ano na yan? Malamang yan, yung iba dyan, nagpaalam na. Nawala na yung birthday. Siguro ng mga lumang panahon. So, dahil naita-transfer yung kasi, it's a crack. Just so you know, it's a crack. Tinuturo yan. Pinapractice yan. It will become a skill to them. I know it very well. I really know it very well. On how they are being trained and deployed. Yes, so may testing yan. Usually ang testing yan, ATAPS. Mga batang estudyante. Bago titira ng malaki yan. Ano naman na yan? As they progress. Kaya, yes, we'll continue to apprehend them as much as we can. So you got 5 now. Are there more? Hopefully,
wala na. Pero I doubt it. I doubt myself saying that. Na wala na. So you believe so mas marami pa po sila? Di good luck sa kanila. Ito na yung mga katropa nila. Gusto nyo na magkita-kita kayo. Pwede na kayo magpumpiyangan sa CTG. We welcome them. But, tulad niyan, nandito na yung mga kasama nila. I hope they will take it as a lesson na may gobyerno na sa Maynila. Yung, alam mo yung, lipat na tayo. Sa ibang syudad na tayo tumira. Ang pangaral ko, huwag na. O baka magaling din ng pulis doon. Pero dito, make sure. Sinasabi ni General Abad, based na rin sa direktiba ni General Torre, Chief PNP. May pulis sa araw, nasa kalsada. May pulis sa hapon, nasa kalsada. May pulis sa gabi, nasa kalsada. Yan ang Manila Police District. They're doing it. So may leader ang Dura-Duragang. Isa po siya Ewan ko sa sa capture kanya, ngayon. Sorry. Sino ako? Kasama yung leader sa Nakoka. Rapi. Siya. Hindi na ka matanda, ha? Kasi lapu-lapu. Oren. Ano ko, pati pumatay kay lapu-lapu. Are there any questions? Kasi, Nana? O, teka muna. Ito Ito, real talk. Kung makakapiyansa na naman kayo. Slightly, no? Makakapiyansa naman kayo. Ha? Oo nga. Makakapiyansa naman. Mga 16 to, isang ulo. I don't know, but most likely within that range. Parang 16 auto lang to no? Yung katulad ng ibang kaso nila. Ang 16 auto, 6,000, no? 7,000 o 10,000. Depende sa amount. But anyway, ako nakikisuyo sa inyo. Mamamayan ko rin kayo. Gusto ko kayo talaga, promise, pag malasakit. With all honesty, wala akong prejudice kung ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga sa akin, ano yung kasalukuyan at anong kinabukasan mo. With all honesty, I hope you will stop. Tigil nyo na yan. Lalaki ng mga katawan. Sayang naman. Kidding aside, nakikiusap ako sa inyo, tigil nyo na. May gobyerno na sa Maynila, promise. Sayang, baka mamaya magka-indulto pa. Sayang naman ang buhay ninyo. Alam ko naman may pamilya rin kayo. May nagmamahal din sa inyo. Kailan tayo titigil pag huli na? O baka may panahon pa magbago. Yan, pakiusap. Sayang. Mayor? Yes. Binaw natin, pag sinabing may handler, may financer, are we saying na sindikato? Most likely. Pero petty syndicate. Kasi petty crime pa yung mga tinitira eh. Ano pa lang, yung mga pipitsugin. Hindi, totoo. Pero we don't take it lightly because that is still crime against property. And imagine the trauma to the victim, di ba? So, still, we take them seriously. Pero, tama ka. Pare-pareho tayo ng pakiramdam na organized crime to, may tagagastos, so sindikato. Parang ano yan eh. Nung bata kami, may mga shoplifter sa SM. Ito mga lesbo ko sa kaliwa, malamang alam nila yung storya nito. O, yung mga shoplifter, ilalagay sa ilalim ng saya, nagdodoble ng suot, and so on and so forth. Pag uwi nun,
may isang bahay sa Katitingan. O, doon ipeprenda yun. Doon, lahat ng kargada, yung nakuha nila, bibilangan nyo, bench shop, bench. O, yun ang araw masarap tirahin. Kasi high demand yung, tapos yung return, yan, bench shop, bench. Saka yung Maui na t-shirt. Maui yan saan. High demand kasi yun. Original to ah. Tapos may tigagastos. Tapos isasalya na. Pero may tanang-tangan doon. May umahawak sa kanila. Kaya misa naman, sa community, binibili na. Diba, piso o 100. Mabibili mo 60, original. Talagang nag-evolve lang. Ngayon, cellphone na, dati t-shirt lang. So most likely, it's the same form of organization, same style, common principle, crimes against property. Yun ang... Okay na? Boss, may last na tanong. Sure. Last question lang po. Disemi Felix Laban po. Dagdag ko lang po doon na Mayor yung ano po ba ang magagawa ng pamalang lungsod ng Maynila para hindi na sila bumalik sa ganitong maling gawain. Lalo na yung mga tambay sa ating lungsod. Maghanap silang trabaho. Buti nga tambay, may akap eh. May mga pinamimili araw. Ayos. Mukhang hindi na akap to. Ano naman, ako, I don't want to romanticize the situation. But I'm just going to state a fact. Si Joanna, kaklase ko yan. Sal Mario. Kaklase ko yan. Tondo ay. Alam mo yan, they know it better than all of you here. Papayat-payatin ako. Pwede naman ako luminya sa arte eh. Taga mabuhay ako eh. Mano ba naman mang-istrigo ko doon? Mano ba naman? Isang biyahe lang. Pero hindi ako na-merwisyo ng kapwa ko. So, hindi rin ako nag-solve. Anong ginawa kong hanap buhay? Basurero. Sidecar ko. Ginamit ko yung mamaliit kong muscle. So, anong point ko? Nagawa ko eh. Tingnan niyo naman laki ng katawan nitong santo, mas malaki pa sa akin. So, kung gusto mo talaga lumaban ng parehas, mahirap. Pawis, puyat, alipunga, namimit, yung hita mo. Pero wala akong napakang may paa ng may paa. Maswerte lang, nakapag-artista ako. Hindi ko makalayan pang artista yun. Pero other than that, nagsikap naman ako. So, ano mensahe? Yun ang mensahe ko. When you go back to the society, pending the decision of the court, whether you're guilty or not, pwede na tayo lumaban ng parehas. Magbanat tayo ng buto. Yun ang mapapayo. Other than that, if they'll go back, kami, tatrabahuin namin dapat namin. Alam nila, Joanne. Tinutokso pa nga nila ako nung araw. Alam niyo ba tukso sa akin nung high school? Tukso, yung, di ba binubuli, yung mga bully. Alam mo tawag sa akin nila? Walang biro ha? Kikilabutan kayo. 1992 to ha? Mayor. I swear to God. I swear to God. Ang tawag nila sa akin. Ano lang ha? Total patapusan tayo. Mayroon kasi magsinungaling. Yung sinasabi kong basurero, sidecar boy, matutuntun din naman ako eh, kung totoo yun. Eh. Ang tawag nila sa akin, binubuli nila ako ng araw.
Bakit Mayor ang tawag sa akin? Kasi may programa no, si Mayor Mel Lopez. Sumalangit nawa. Let's keep Manila clean and green. Ako din ang basura. Eh, basurero ko. Kaya tawag nila sa akin, niluloko nila ako nung araw. Mayor. Iyak ako eh. Kaya ba, binatilyo na ako, nabubuli pa ako. Iyak ako. Oh, hindi na ako ng beer of pat. I swear to God. Ang tawag nila sa akin, Mayor. Akalahin mo, hindi, pang-insulto yun eh. Kaya ginawa ko, pero promote ko sarili ko. Parang basurero, to sidecar ko. Kaya akalain mo, nagdilang angel sila, naging yorme ako. Also, may pahabol na tanong si Doris. Doris. Doris! Ako, lupa mo. Good morning. Good morning, Mayor. Good morning. Galing na mga klase ko, pwede magtrabaho sa Quiapo. Nahula. Good morning. Mayor, ang tanong ko lang, parang marami na naman yata sa mga sumasakay sa jeep, yung parang naglilitanya na humihingi ng tulong, na parang iisa yung kanilang statement na humingi ng tulong para sa operation ng anak. Anong dapat gawin? Pumunta sila rito sa City Hall. Kanina, nakita nila General, yung sulat sa akin ng Taong Bayan. Pinabasa ko kanina. I've been doing it since Saturday. Sulat kayo rito. Good things come to those who wait. Kaysa, delikado pa yan, sasakay sila ng jeep, sasabit sila. Baka mamaya, madisgrasya pa sila. Nasa ospital na ang kamag-anak nila, sila pa susunod. So, iwasan na nila. Basta ito, ayan, katulad nyo, nakakapasok kayo dito. Ito ang Bulwagang Bayan. Magtsatsagay nyo lang, dahil hindi lang po kayo ang humingi ng tulong. I have 687, to be exact, letters from our people. 687. Tatlong distrito na ako ng basa. So, titirahin ko na lang 4, 5, 6. So, anong point ko? If you write a letter here, if you really need financial assistance for medical reason, even yung misan, nakakabasa pa ako, tuition fee. Subukan ninyo ang inyong pamahalang lungsod. Baka makagawa kami ng paraan. In our own little way, maibsan namin o ma-resolve namin yung pangangailangan lang medical. Kaysa magbabakasakali sila sa jeep na baka mamaya madisgrasya pa sila. Last na po, Mayor, meron na po ba tayong numbers na kung ilan po yung mga ide-demolish pa na barangay? Yes, marami tayong sinulatan. Nag-due diligence lang si, katulad yung nangyari doon sa Paupahan. Believe ako doon. Pero sa totoo, yung classic yun. Ito po, para kagawad. Kompleto. Pero ano po yun, gusto ko lang malaman ninyo. It's a no-no. That is a public property. Easement yun. Saka ang future consequences nun, gusto ko lang magka-idea kayo. Yung dulo ay pumping station. May ginawang automated garbage collection. Conveyor. So yung conveyor, dadalhin yung basura sa easement. Kaya malaki ang easement nun, 8 media yata, o 8.2 ang easement nun. Saka papasok ang truck. Ngayon, hindi na nakakapasok ang truck. So that's the problem again. Na ano talaga napabayaan. Naku, nahuli ka. Late na late. Patapos na. Hindi ko na mahuhuli. Shout out. Mga tropa natin. Meron pa ba kayo? Baka meron kayo. Wala na. Wala na, boss. Again, Again, una, nagpapasalamat kami sa inyo ni Vice Mayor Chi. Dumadako kayo dito. At natutulungan kami na impormahan ang taong bayan. Pati sa mga vloggers na nandito lahat. Radyo, television. We owe you this. This effort will continue. And thank you
for being our partners. Na malaan ng tao na baka isa din sa mga to, yun ang biktima sa kanila nung araw, at least, marasabi mo na, ay, nakamit ko rin ang justisya. Ngayon naman, bukod sa impormasyon na ipinagkakaloob nyo sa taong bayan, kami naman magsisikap. And let me take this opportunity, Vice Mayor Chi and I, the City Council, the Manila Police District, your city government, we will not stop. We will not stop. Huwag nyo na pong isiping bating panimula lang ito. 3 weeks na to. Ilang weeks pa gusto nyo para mapatunayang may gobyerno na sa Maynila. Sa mga Tolonges na nanonood, lagi ko ipapaalala sa inyo yung kanta ni Freddy Aguilar. Magbago ka nang di ka magsisi sa huli. Kidding aside, it's a serious reminder. We are very serious about it. But sana lumayo na kayo sa manggawan. Karapatan at dapat na makamit ng mga batang Maynila, ng mga lolo't lola ko, at mga taong dumadako sa Maynila at naghahanap buhay sa Maynila, na magkaroon ng malinis at panatag na pamumuhay sa Kapitolyo ng bansa. Uli, I need your help. I need everybody's cooperation because together we can make this city great again. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Happy Monday and Manila. Thank you. Thank you guys. Thank you guys. Bambi, pengen ano?